Hello guys! Good day! For today's video, samahan niyo naman ako ngayon guys at ipapakita ko sa inyo kung paano isolve ang ating mixed numbers and fraction. So ito yung ating sasagutan guys. Ito yung ating mixed numbers dahil may kombinasyon na whole number at saka proper fraction. Ito naman yung ating proper fraction. So paano nga ba ito sagutan guys? Una, dahil ito ay mixed numbers, kailangan natin itong i-convert into improper fraction. Paano i-convert into improper fraction? Ito ay madali lang guys, sundan nyo lang ang video ito. So i-multiply natin ang 3 at saka 4, then i-add natin ang 1. So 3 times 4 equals 12, plus 1 equals 13. Then copy the denominator 3. So yun, naging improper fraction na guys. So kopyahin na natin to, itong plus sign at saka 1/5. Okay, so at dahil ito ay dissimilar fraction, para makuha natin ang tamang sagot, kailangan natin itong i-convert into similar fraction. So lalagyan natin dito ng dalawang linya at saka kopyahin ang plus sign. Itong dalawang linya, ito yung paglalagyan natin ng similar fraction guys. So para makuha natin ang similar fraction, kailangan nating hanapin ang LCD ng 3 at saka 5. So kung napanood niyo ang unang video natin, ang least common denominator ng 3 at saka 5, ito ay ang 15. Yun yung pinakamaliit na common denominator ng 3 at saka 5. So yun yung gagamitin natin na denominator guys. So ilagay natin dito ang 15. And then, i-divide natin guys ang 15 at saka 3. 15 divided by 3 equals 5. 5 times 13, no? 5 times 3 equals 15. 5, carry 1. 5 times 1 equals 5, plus 1 equals 6. So ito ay 65. So ito naman, 15 divided by 5 equals 3. 3 times 1 equals 3. Okay. So, ngayon, naging similar fraction na sila guys. No? Pareho na ang denominator. Ngayon, directly add the numerators. So, i-add natin ang numerators. 65 plus 3 equals 68. Copy the denominator 15. Okay. So, anong napansin niyo sa ating sagot guys? Kung napanood niyo yung una nating video guys, ito ay tinatawag na, anong kind of fraction ito? Ito ay tinatawag na improper fraction guys. So dahil improper fraction ang sagot guys, ibig sabihin, hindi pa yan ang ating tamang sagot. Kailangan pa natin yan i-convert into mixed numbers at minsan, nagiging whole number yan guys. So ngayon, paano natin i-convert into mixed numbers ang 68 at saka 15? Madali lang guys, i-divide lang natin ang 68 at saka 15. So, ang ating dividend guys, i-divide natin, 68 divided by 15, try natin ang 4. 4 times 15 equals, 4 times 5 equals 20. 4 times 1 equals 4, plus 2 equals 66. Now, 68 minus 60 equals 8. So, ito yung ating quotient guys. Bali, ang ating quotient, ito yung magiging whole number natin guys. And then, itong remainder natin na 8, ito yung magiging numerator natin. Ito namang divisor, ito yung magiging denominator natin guys. So, ang sagot natin ay 4 and 8 over 15. So, dahil ang 8 at saka 15 ay wala ng factor maliban sa 1, ang pinaka-lowest term nito guys ay ang 8 at saka 15. So, ito na yung ating final answer. So, sana nakasunod kayo guys. Kung kayo ay may mga anak na nasa elementary pa lang, para to sa inyo guys. So, yun lang. Bye-bye!